mga headlines sa Pasada Balita ngayong Martes, 24 sa buwan ng Marso 2026. Pasada Balita. Malacanang maring itinanggi ang oil crisis, sapat na supply ng langis, tiniyak. Pasada Balita. Fuel subsidy at ayuda sa transport sector mas palalawigin ayon kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Bagong national taxes na nakaamba ngayong taon nais ipasuspinde ng isang leader sa Kamara. Pasada Balita. Anukalang bigyan ng academic records o employment documents ang mga fresh graduate inihain sa mababang kapulungan. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad pa sa panibagong record low. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, 2 piloto patay sa bangga ng eroplano at truck sa LaGuardia Airport sa New York. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala pinataob ni Carolina Muchova sa Miami Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, tips para mabawasan ng food cravings, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, AC Bonifacio kinumpirma ang hiwalayan nila ni Harvey Bautista. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Itinanggi ng Malacanang na dina-downplay ng pamahalaan ang kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na walang krisis sa supply ng petrolyo sa bansa, bagkus price disruption ang nararanasan dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Giit ni Undersecretary Castro, ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang matiyak na hindi kukulangin ng supply ng crudo, fuel at maging ng pagkain. Dagdag pa ng Palace official, nakaantabay na ang mga ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang pagbibigay tulong at siguraduhin na hindi mararamdaman ng taong bayan ang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Pasada Balita. Nakatakda namang dumating sa Pilipinas ang 500,000 bariles ng diesel upang palakasin ang lumiliit na fuel buffer ng bansa sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano pa ng pamahalaan na umangkat ng karagdagang 500,000 barrels ngayong linggo na inaasahang darating naman sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Gayunman, tumbas lamang anya ng halos 5 araw na konsumo ang nasabing dagdag na supply dahil umaabot sa 200,000 bariles kada araw ang paggamit ng diesel sa bansa. Tiniyak naman ng DOE na sapat pa rin ang krudo sa bansa kabilang ang parating na shipment hanggang unang linggo ng Mayo at wala pang indikasyon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo. Pasada Balita. Samantala, Senate President Soto mas naging porsigido na isulong ang pag-repeal sa Oil Deregulation Law. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nakakita ng karagdagang basihan si Senate President Vicente Soto III upang ipursige ang kanyang panukala na i-refill o pawalang bisa na ang Oil Deregulation Law. Ito ay nang ipakita ang isang chart na pinadala sa kanya ng isang kaibigang negosyante kung saan lumilitaw na ang Pilipinas ang may pinakamalaki ang itinaas sa halaga ng diesel kumpara sa ibang bansa sa Asia simula ng tumindi ang tensyon sa Middle East dahil naitala sa Pilipinas ang pinakamalaking oil price increase na 97%. Ang diesel sa Pilipinas noong Enero ay 54 pesos ngunit ngayon ay mula 108 hanggang 129 pesos na kada litro. Pangalawa ang bansang Thailand na 46% lamang dahil ang kanilang diesel dati ay 48 pesos, ngayon ay 70 pesos na. Pangatlo ang Malaysia na 45% ang tinaas mula sa 28 pesos naging
40 pesos ang diesel. Ang mayamang bansa ng Japan ay 38% lamang mula sa dating 62 pesos ay naging 86 pesos ngayon. Iginit ni Soto, abusado ang mga oil company sa Pilipinas kaya't panahon nang i-refill ang oil deregulation law. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Dahil dyan sa mga kabalitaan-kabalitaktakan, ako medyo pumapabor ako doon sa naging pahayag ni Senate President Soto na mukhang kakaiba ang pagiging quote-unquote abusado ng ilang kumpanya ng langis dito sa bansa. Dahil kung pagbabasihan po yung mga lumalabas na reports sa international reports, mukhang sa Pilipinas lang tumindi ang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. And Engineer Winner Contihino binabanggit na maging yung mga kapitbahay natin sa Asia, hindi naman gano'n nagtaas kaagad eh. Kung meron mang pagtataas, minimal. Kasi kumbaga na-forecast na nila yung mangyayari. At saka ang binabanggit din, kung tama nga, yung sinasabi ng ilang eksperto na nababasa ko sa social media, yung mga binebenta naman ngayon na supply ng produktong petrolyo sa atin, lumang stock yan eh. Diba? Nakapagtataka na sa dinami-dami ng bansa sa buong Asia, o sa buong mundo na, pagpalagay na natin, bakit tanging ang Pilipinas, namumukod tanging tayo lamang ang bansa, nagpatupad ng napakataas na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo at linggo-linggo linggo-linggo. At ang problema pa rito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, mukhang hindi na susunod yung itinatakdang kompetisyon. Dahil once na nagtaas ang big three na tinutukoy dito sa ating bansa, sumusunod yung mga small player. Ang alam ko, ang purpose niyang pagkakaroon ng small player para magkaroon ng alternative yung ating mga kababayan na bumili ng mas murang halaga ng mga produktong petrolyo sa mga tinatawag na small player. Pero just the same, siguro I agree na papanahon na para bisitahin at isulong ang pagrepaso o pagrepeal dito sa matagal nang iniiyakan oil deregulation law. Hindi lamang ng mga ng mga nasa transport sector kasi pag talaga ang produktong petrolyo ang gumalaw, domino effect yan. Lahat na po ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa isang bansa, siguradong maaapektuhan. Pasada Balita! Kakaugnay na balita, ibinida ng pamahalaan na patuloy na ang pamamahagi ng fuel subsidies sa ilalim ng Department of Transportation para sa mga apektadong tsuper. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 100,000 mga tricycle driver na ang nakatanggap ng tulong pinansyal nitong Marso bilang bahagi ng nasabing programa. Nakatakda ring palawakin ang pagbibigay subsidy sa iba pang transport workers sa buong bansa simula 6 ng Abril. Ayon pa sa Pangulo, hindi pa babayaan ang pamahalaan ng sektor ng transportasyon sa gitna ng nararanasang krisis, dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Pasada Balita! Repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa gitnang silangan nagpapatuloy ayon mismo kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Alright, balikan natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang dagdag na ayuda sa mga PUV driver. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan upang madagdagan pa ang kasalukuyang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga tsuper. Anya, personal niyang nakausap si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian hinggil sa posibilidad ng karagdagang ayuda kasunod ng mga hinaing ng ilang mga driver na hindi sapat ang 5,000 pisong cash assistance para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. It ni Undersecretary Castro, alinsunod sa mismong kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakda na ang pagbibigay ng dagdag tulong pero
kinakailangan mo nang tiyakin ang maayos at tamang timing ng pamamahagi nito. Pasada Balita. Kapit bayan, kapit, eto na ha, eto na. Muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo, kung saan inaasahang double digit ang itataas sa diesel at kerosene o gaas. Ayon mismo kay Energy Secretary Sharon Garin, maaring tumaas ang diesel ng 11 pesos 88 centavos kada litro, 13 pesos 66 centavos naman kada litro ang gaas, habang ang gasolina inaasahang madaragdagan ng 6 pesos and 47 centavos kada litro. Hiwalay na abiso, inanunsyo ng Jetty Petroleum na mas mataas na dagdag presyo, 8 pesos kada litro sa gasolina at 18 pesos kada litro ng diesel na epektibo simula ngayong alas 6 o kaninang alas 6 ng umaga. Kabila nito, ito medyo good news ha. Sana all. Nagpatupad naman ng rollback ang Petrogas ng 5 piso kada litro sa kanilang piling gas station sa buong bansa, epektibo simula ngayong araw ng Martes, Marso 24. Niling naman ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo upang mabawasan ang biglang epekto nito sa mga consumer sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ang pandaigdigang presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Sa iba pang detalye ng headlines, isinusuling ni House Deputy Speaker David Suarez ang House Bill 8660 o ang Tax Relief Act of 2026. Kaya nitong pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng bagong national taxes, gayon din ang pagtaas ng singil sa buwis na nakaamba ngayong taon. Batay sa panukala, hindi mo na ipatutupad ang pagtaas ng bagong uri ng buwis sa panahon na walang katiyakan dulot ng pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Aapila rin sa local government units na maglabas ng moratorium sa bagong local taxes at pagtaas sa local tax rates sa kasalukuyang taon habang gagawing stabilized ang real property tax increases na nasa updated schedules of market values. Kapaloob din sa panukala ang safeguards sa titiyak sa pagpapatuloy na pondo o ng pondo para sa critical health programs sa sinusuportahan ng excise taxes. Parito magkakaroon din ng quarterly report sa Kongreso at mekanismo para sa refund o credits sa mga sosobrang koleksyon. Para kay Congressman Suarez, dapat palipasin muna ang nararanasang krisis dahil wala namang magagawa ang bansa at walang sino man ang may gusto sa nangyayaring krisis dito sa bansa. Pasada Balita. Mukhang may conflict ha. Wala bang GC itong mga ito? Ginigit ng palasyo ng Malacanang na hindi pa may tuturing na krisis ang nangyayari ngayon. Bagkus ay price disruption lamang. Pero ang ilang ekonomista at itong mismong isa sa mga leader ng Kamara, binabanggit na may nararanasan ng krisis. Alright? So ano ba talaga mga kuya at ate? May krisis ba o wala? Pero ano man ang mangyari, ang importante po dapat ay may nakahandang hakbang, mabilis na hakbang ang pamahalaan para ikang ay maiwasan o mabawasan man lamang yung pasanin ni Juan at Juana de la Cruz, dulot pa rin nitong hindi pa rin natatapos sa tensyon sa gitnang silangan. Samantala, inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos sa Kamara ang House Bill 8701 o Academic and Labor Pathways Assistance for Students o ALPAS Act. Lain ng panukala na obligahin ang mga higher education institutions na tulungan ng mga fresh graduate students na mabigyan ng libreng academic records o academic records na magpatupad ng digital systems para mapabilis ang paglalabas sa mga dokumentong ito online. Para sa Presidential Son, dapat matiyak na makalilipat ng maayos ang mga nagsipagtapos ng pag-aaral patungo sa labor market at maaalis ang mga hamong pinansyal na kinakaharap ng mga ito sa paghahanap ng trabaho. Sakaling maisabatas, kinakailangang magbigay ng libreng employment document ang lahat ng higher education institutions sa mga fresh graduates, pampubliko man o pribado. Kabilang dito ang transcript of records, diploma at certificate of graduation.
Pasada Balita. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bumubuo na ang Malacanang ng tinatawag na Crisis Committee upang tugunan ang epekto nito sa bansa. Kasunod na rin ito ng mga katanungang sapat ba ang kasalukuyang hakbang ng pamahalaan sa gitna ng oil price increase katulad na lamang ng pagbibigay ng cash assistance at fuel subsidy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagbuo ng nasabing komite at kasalukuyan ng isinasapinal ang dokumento para rito. Gayunman, wala pang detalye ang palasyo ng Malacanang sa magiging komposisyon at mandato ng komite habang hinihintay pa ang pinal na dokumento. Pasada Balita. Ito yung binabanggit ng ilang mga tumutuligsa sa pamahalaan kung bakit ngayon lang at saka nasaan yung pinapangako nilang mabilisang pagtugon. Kasi ilang linggo na pong nararanasan yung epekto ng sigalot or tensyon sa gitnang silangan. Pero ang tanong, bakit ngayon lang buo-buo ng crisis committee? Alright? Nasaan po yung mabilis na hakbang ng pamahalaan sa mga ganitong klase ng mga pangyayari? Tanggapin po natin mga kabalitan-kabalitaktakan, wala pong may gusto at wala pong may kontrol, lalo na ang mismong mga pamahalaan or bansang apektado. Pero ang hinihingi po ng taong bayan, yung mabilis na hakbang. Hindi po yung kung kailan nasa ora de peligro na, palang kikilos ang pamahalaan. Problema, mababanggit na mukhang late na nga itong pagbuo ng ganitong komite, ang problema, isinasapinal pa lamang yung dokumento. So, kailan po ito magiging effective? Tanong lang naman po Palasyo ng Malacanang, kailan po magiging effective ito? Naalala ko tuloy, Engineer Winner, yung kasabihan nating ng ating mga nakatatanda, anuhin mo pa ang kabayo kung patay na yung damo. Diba? Sobrang tindi, kabali-baligtad na. Diba? Pinatatawa ko lang kayo mga kabalitan-kabalitaktakan dahil hindi pa tayo nangangalahati pero ang titindi na po nitong mga balitang ating naririnig. At ang problema nga, asan nga ba ang mabilisang kilos ng ating pamahalaan? Ngayon, sasabihin po ninyo na talagang kumikilos ang pamahalaan, wala namang problema. Ang problema nga lang, sapat nga ba? At tama ba yung timing? At ito po ba'y ikangay tumutugon sa mabilisang pangangailangang kasagutan sa mga katanungang may kaugnayan sa kinakaharap na problemang dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Pasada Balita. Pagtugon ng pamahalaan sa hinaing ng mga tsuper at mga commuter, dapat bilisan ng pamahalaan. Kaya nga na sinasabi ko. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na aga na aksyonan ng pamahalaan ng daing ng mga tsuper at commuters kasunod ng panibago na namang taas presyo ng diesel, gasolina at kerosene simula ngayong araw na ito. Ayon kay Senator Riz Ontiveros, dumarami ang gustong magtipid at sumakay ng public transportation, subalit kumukonti naman ang mga PUVs na bumibiyahe dahil sa pagkalugi. Iginiit ng senadora na kailangan na ng konkretong solusyon sa transportasyon na higit pa sa pagsususpindi ng excise tax sa langis. Magandang panimulaan niya ang 5,000 transport subsidy pero kukulangin pa rin ito. Muling kinalampag ng senadora ang mga kasamahan na suportahan at ipasa inihaing Senate Bill 1986 na nagpapanukala para sa 52.8 billion peso subsidy package kung saan 12 bilyon ang para sa transport subsidy. Nanawagan din si Ontiveros na bilisan ang pamahagi ng subsidy at palawakin ang saklaw na tulong hanggang sa mga transport cooperatives na siyang sumasalo sa pagbabayad ng utang sa bangko para sa mga bagong jeepa. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tiniyak ng Malacanang na agad pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na maggagawad sa kanya ng kapangyarihan na bawasan o suspindihin
ang excise tax sa langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang dahilan si Pangulong Marcos para hindi agad pirmahan ang naturang panukala na kanyang sinertipikahang urgent para magkaroon ng emergency powers na bawasan o suspindihin ang excise tax sa produktong langis. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi pa na isusumiti o natatanggap ng Pangulo ang kopya ng panukalang batas na pinagtibay na ng Senado at Kamara. Pasada Balita. Samantala, pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper ng mga PUV, pangungunahan mismo ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Talye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tulad ng itinakdang timeline sa pagbibigay ng tulong sa mga tsuper, mga nagmamaneho naman ng jeep, UV Expresso van at iba pa ang target na mapagkalooban ngayong umaga ng fuel subsidy. Alas 8 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o yung PITX. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa pamamahagi ng ayuda sina DOTR Secretary Giovanni Lopez at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Noong isang linggo ay inuna ang pamamahagi ng tulong sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na kung saan ay pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi sa Santa Ana, Maynila. Ang presensya ng Pangulo na nakatakdang o sa nakatakdang payout ay layong ipakita ang agarang aksyon ng gobyerno, magbigay ng direktang mensahe sa mga tsuper na hindi sila pababayaan at siguruhing maayos ang implementasyon ng programa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Bilang ng mga magsasaka at mangingisda na makatatanggap ng fuel subsidy, aabot lamang sa 40,000 hanggang 45,000 ayon sa Agriculture Department. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Kinumpirma mismo ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na limitado lamang sa 40,000 hanggang 45,000 na magsasaka at mangingisda ang makakatanggap ng fuel subsidy ngayong buwan dahil sa kakulangan ng pondo. Ayon kay ASIC de Mesa, manggagaling ang programang 150 million pesos na fuel subsidy sa hindi nagamit na pondo mula sa 2025 General Appropriations Act kung saan hahatiin ito sa mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Pagbibigay niya ng 5,000 piso ang pamalaan para sa mga magsasaka na may sarili o nirentahang fuel-powered na makina, habang 3,000 pesos naman para sa mga mangingisdang may bangka na 3 gross tons pababa. Dagdag pa ng DA official na ilalagay ang tulong sa Interventions Monitoring Card, isang debit-style card na maaaring gamitin lamang sa gasolinahan. Sa ngayon, sinisikap pa ng DA na makahanap ng karagdagang pondo upang mapalawak ang benepisyo para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa mataas na krudo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo ba na naghatid ng medical dental mission ng PCSO sa mahigit 100 residente ng Nueva Ecija? Kung hindi pa, alamin po ang ating special report. Nagsagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Medical Dental Mission sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija bilang bahagi ng patuloy nitong layunin na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad, lalo na sa mga nangangailangan. Sa kabuuan, 142 na residente kabilang ang mga bata, senior citizens at persons with disabilities ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal at dental. Kabilang sa mga ipinagkaloob na libreng serbisyo ang medical consultation, tooth extraction, electrocardiogram o ECG at pamamahagi ng mga libreng gamot at bitamina. Isinagawa ang medical mission sa St. Isidore the Farmer Parish sa pangunguna ng PCSO Medical Services Department, katuwang ang Daughters of Mary Immaculate International Region 2.
Diocese of Cabanatuan, General De Jesus College, PTCA and Alumni Association at Knights of Columbus. Ayon sa PCSO, ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy nitong pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan at pagpapalawak ng mga programang may direktibang pakinabang sa publiko. Alam niyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po ipinalad na makakahuntahan ng isa na sa mga ituturing na suki ng ating programa, ang District Representative ng Pasig City at siya naman din pong chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Kong Romulo, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Yes, magandang umaga, John, at sa lahat ng nanonood nakikinig. Good morning po sa ating lahat. Right. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon muli, Kong Romulo, dahil alam naman natin na kapag usapin sa pag-aaral at edukasyon ang issue, siyempre ikaw kagad ang tatakbuhan namin dahil madali kang tawagan. Anyway, Kong, kailan, kung ipapatupad ang bagong 3-term calendar, ngayong 2026 at 2027, kailan po ito? Pagpasok na ito? Ito na? Well, base po sa sinasabi ng DepEd, itong darating na academic calendar, so itong darating na June, doon nila planong i-implement na itong bago nilang trimester na academic calendar. So pag ipinatupad ngayong June, kailan po ang susunod na cut-off niyan? At saka paano po magiging diskarte? Sa palagay niyo po ba kung Romulo handa na ang teachers maging mga estudyante para rito? Well, una, John, para alam rin ng lahat, itong tungkol dito sa school days, na pag-aralan po ito ng EDCOM 2. Base po sa findings ng EDCOM 2, di ba ang requirement natin ay 180 to 220 days sa isang academic calendar. Ang ideal doon, sana umaabot sana ng mga 200. Pero base sa pag-aaral ng ating EDCOM 2, ang lumalabas, hindi tayo maabot ng 200 days na instructional days ng ating mga students sa loob ng classroom sa isang academic calendar. Ang rason nito ay dahil may mga bagyo. So nakaka-cancel yung school days. Meron po ang dami po nating national and local holidays. At pangatlo po, kahit ang DepEd mismo, marami rin po silang sariling mga activities throughout the academic calendar. Example po, at maganda naman yung activities, pero dapat talaga maiayos lang. Meron tayong palarong pambansa, meron tayong National Festival of Talents, meron tayong sa press journalism. Maganda po lahat ito, pero syempre, bago yung finals, meron mga elimination round. Dahil po dito, ay talagang nalalabas po sa classroom yung ating mga estudyante. Yung ideal talaga, umabot man lang ng minimum na 200 days na nandun sa loob ng classroom ang mga estudyante at ang teacher at nagtuturo po ng lesson plan. Base po sa pag-aaral ng EDCOM 2, hindi na po umaabot ng 200 days in 1 year. Putol-putol po. So, maaring ito'y isa sa mga contributors ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon. So, masaya po tayo in the sense na gumagalaw naman ng DepEd para masigurado na umabot tayo. Ang sinasabi po nila dito sa bago nilang trimester ay nakikita po nila aabot ng 201, at least 201
classroom days ang ang estudyante sa loob ng classroom na nagtuturo ang teacher. So mahalaga po ito, no? So again, masaya tayo na kahit na ang ginagawa ng DepEd ay mga reforma na para umabot tayo sa kalidad ng edukasyon. Pero again, kailangan natin bantayan yung implementation. Kasi sa implementation, minsan doon talaga nagkakaproblema. Po, magkakaroon ng pagbabago, maninibago ang mga estudyante at saka mga magulang, sigurado. So, kung mag-i-start ng June ang klase, kailan po magtatapos ito sa trimester? Pareho rin po, ang maliwanag naman po ang sinabi ng Department of Education. Una, hindi naman po nila dadagdagan ng subjects. Pangalawa, hindi rin dadagdagan ng competencies. So ang mangyayari rin po talaga ay yung dating 4 quarters, ginawa nilang 3 sems para masigurado po na may breaks in between at dito po nila, according to the plan po, dito po nila i-adjust para dito mangyayari yung mga school activities katulad ng mga elimination rounds ng palarong pambansa, dito mangyayari yung elimination rounds ng mga National Festival of Talents, dito rin yung para dun sa ating mga yung school press conference para masigurado natin na hindi na makat, hindi na makansela yung mga school days ng ating mga mag-aaral. Kasi importante po talaga yung instructional time. Yung masigurado natin na nasa loob ng classroom ang mga estudyante at teacher at nagtuturo ng lesson plan na hindi po ito nakakancel dahil sa mga iba-ibang activities. So, ito po yung ito yung adjustment na gagawin nila. So again po, para sa mga magulang, ang sinabi sa atin ng Department of Education during the one committee meeting lang naman po yun, ay hindi magdadagdag ng subjects. In fact, yung matatag curriculum ay implementa nila. So pagbawas po yun ng number of subjects, hindi po sila magdadagdag ng competencies. Para ang gusto lang po nila, ma-adjust po para siguradong may class na sa loob ng classroom yung ating mga estudyante at teachers na may lesson plan na tinuturo. Right. Hindi po magdadagdag ng oras din sa aral at hindi rin po magdadagdag ng araw, Kong. At the same time, yung sinasabi ninyong pagbabago, paano natin imo-monitor at ipupulis ito, Congressman Romulo? Well, una-una sa committee po, meron kami oversight function. Makikinig naman po kami sa mga guro, sa mga magulang, at sa DepEd para malaman po natin kung ano yung how it is being implemented, kung nagiging epektibo siya. Ang importante kasi ay talagang masigurado natin yung instructional time inside a classroom. Kasi yun po ang isa sa nakikita natin magiging susi para papunta po tayo dun sa kalidad ng edukasyon. Again, i-oversight po namin yung pag-implement nila. Hihingin po namin yung mga detalye ng pag-implement at makikinig po kami sa mga teachers, sa mga parents na meron mga komento o hinaing para ma-address po agad ito ng Department of Education. Public school lang ito, Kong Romulo, di po ba? Ano po? Public school lang, effective itong trimester na to? Pati, Maging effective po siya base sa pagkaalam ko sa mga DepEd schools lamang, yung K-12 natin. po. Right, yung pong katanungan na may madadagdag bang oras sa klase at may Saturday class ba? Meron po ba o wala, Kong Romulo? Dapat po wala. In fact, dito sa 4 quarters, alam naman ng mga magulang, alam rin ng mga guro, na nagdadagdag po talaga ng mga Saturday classes noon dahil pagka naabutan po ng nasabay-sabay po yung naabutan ng bagyo na wala naman tayong control. Sabay po, meron mga national local holidays, yun rin po, in a way, walang control. Pero merong control ang DepEd dun sa mga activities po niya katulad ng elimination rounds ng mga palarong pambansa, National Festival of Talents. Yun po ay mas-schedule at dapat ma-schedule doon sa mga period po na may break para hindi talaga naantala, para hindi na tayo mag-Saturday classes. Kasi ang sinasabi nga ng DepEd, base dito sa new trimester nila, ang nakikita po nila, magkakaroon po talaga ng at least 201 instructional days sa classroom. At may struktura po silang ginagawa na i-institutionalize na po nila. Remember po, Sir John, ngayon academic calendar, inumpisahan na po natin yung tinatawag na beginning of school year assessment. Sa start ng klase pa lang, sa start ng academic calendar,
ay nagbibigay na ng assessment dapat yung mga paaralan para makita natin yung level ng reading comprehension ng bawat mag-aaral natin sa mathematics kung grade level at syempre yung sa sciences. Doon pa lang po makikita na po natin sa beginning of school year kung ano yung kailangan gawin throughout the tri-semester para ma-adjust at yung end of school year assessment ay umakyat. Again po, konting talagang hingi tayo ng konting pag-unawa, pagpasensya sa ating mga magulang, sa teachers po natin, sa mga estudyante, dahil ang gusto lang naman po talaga natin ay ma-adjust natin para masigurado na at least yung instructional days, yun sa classroom, yung mga mag-aaral na may lesson plan, ay ma-increase po natin kasi tingin naman po natin ito yung parte ng solusyon para sa quality of education. Po. So, wala po bang gulat effect ito sa mga sa mga teachers, sa mga school officials kasi at the same time, syempre sa mga magulang at estudyante, wala na po ba kayong mga natanggap na mga ikangay paunang abiso na posible nilang kaharapin o hamon, Kong Romulo? Again, Sir Joy, katulad ito, bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nung inintroduce po ng Department of Education yung pagbawas ng subjects, pagbawas ng competencies, sa committee pa lang po, nung kausap natin yung iba-ibang teacher groups, ang sinasabi po nila talaga ay nung binawasan yung subjects, ang ginawa lang raw nung DepEd ay siniksik lang po yung 2 subjects into 1 subject. Kaya napakahirap raw sa mga guro. Doon naman po napaliwanag naman po ng Department of Education in the committee meeting na bagamat ay nagbawas tayo ng subjects, hindi naman po nila lahat ng competencies ay pinagsama dun sa isang subject. Pero inaamin rin ng DepEd during the committee meeting na talagang sa totoo ay meron talagang ang tinatawag po natin talagang yung sa paumpisa may mga komplikasyon talaga kasi may adjustments na gagawin eh. Yan po talaga minsan talaga sa umpisa may nakasanayan na kasi po tayo na mga competency subject matters sa pinag-uusapan na pag tinignan natin yung bagong subject na binawasan na po natin, hindi naman natin sinama sabi ng DepEd, hindi naman nila sinama lahat ng competencies, ay talagang may mga adjustments rin ginawa. Kaya sa totoo, meron talagang magiging adjustments at sisiguraduhin naman natin na as much as makaya natin, tututukan po natin para ma-assist rin at mapaliwanag sa DepEd, sa teachers, kung paano po talaga mapagkaisa yung, isa lang naman goal natin lahat yung kalidad ng edukasyon minsan talagang may lang talaga adjustments na kailangan magawa pag may bagong sistema, bagong proseso na ating ini-introduce. Growing pains bang tawag dyan, Kong Romulo? Yes po, growing pains talaga. Meron talagang ganyan. Importante po talaga, Sir John, kahit naman sa committee meetings kung saan nakikinig kami sa teachers, sa DepEd, alam niyo, talagang isa lang naman talaga ang patungo ng lahat Talagang gusto naman lahat yung full potential ng bawat batang Pilipino ay ma-reach nila. Ang talagang may mga concerns lang at mayroong adjustments na talagang buti na lang ay napapakinggan at na-address. Again po, yung tinatawag na growing pains o birth pains na ito, hindi naman po talagang maiiwasan pero humingi lang tayo ng pag-unawa. Ang importante ay meron tayong adjustment para at least makamit yung, alam mo Sir John, importante kasi yung instructional days ng isang mag-aaral na nandoon siya sa loob ng classroom, kasama ng mga klase niya, tapos may guro na nagtuturo ng lesson plan. Pag nababawasan po yun, naiiwan talaga yung bata na talagang sayang po yung pwede niyang natutunan ng panahon na yun Welcome po sa Teachers Dignity Coalition itong hakbang na ito. Pero ang banggit nila, mukhang mas makabubuti po ito kung next year na, 2027-2028 na ipatupad itong 3-term school calendar. Can you comment on this, Kong Romulo? Again, Sir John, naintindihan natin ang TDC, naintindihan natin yung iba-ibang teacher groups. Talagang, syempre, nag-aalala rin sila dahil magkaka-adjustment sa ating mga guro. Pero sa totoo po, whether i-implement ng DepEd yan ngayong taon, this coming academic calendar o next academic calendar, magkaka-birth pains, growing pains talaga yan So, sama-sama po natin tulungan habang na-oversight po natin ng mabuti ang Department of Education at yung pag-implement nito para tama po yung implementation. Ang mahalaga po talaga
ay makita natin that it works. And alam naman po talaga ng marami even ng teacher groups, ano, hindi lang naman ito yung reform na kailangan gawin. Talagang yung pinaka-importanting reform, medyo ngayon gagawin na talaga. Pinilot po last year, ito po yung pagbawas ng subjects ng curriculum para nakafocus na lang ang subjects sa functional literacy. Meaning, ang pinaka-importante, marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa, reading, mathematics, grade level at science. Yun naman po, pinilot po, lalo na yung senior high school, ano, yung pagbawas ng number of subjects na matagal lang tinutulak ng House of Representatives, pinilot na po yan ng DepEd at ngayon, ifo-fully implement na rin po nila. So, marami pong iba-ibang reforms na magaganap. Lahat naman po ito ay para sa quality of education. Parang sa totoo, Sir John, no? Talagang minsan hindi na tayo pwede maghintay dun sa mga iba nating reforms. Kasi medyo na sayang po yung potensyal ng batang Pilipino. Maganda na ho, ayusin natin yung education system natin. Kasi yun naman po lang naman ang minsan ano, yun talaga yung problema lang sa education natin, yung system natin. Ito po, ma-adjust na natin. Alam na natin kasi hindi natin ma-perfect yung dating 4 quarters eh. So kung iiwan pa natin yung 4 quarters, pareho rin po yung resulta. We have to do changes and reforms as soon as we can para may bagong makita, may bagong positive na makita yung ating mga estudyante. Alright. Kung Romulo, with your indulgence, pwede ba ako magtanong ng lihis sa edukasyon? Meron lang kasi kung narinig ka or nabasa kahapon, break nyo po, di po ba? Walang sesyon? Opo. O po ba yung pahayag ng isa sa mga kasamahan ninyo na meron kayong Lenten bonus na nagkakahalaga ng 2 milyon bawat kongresista? Can you comment on that? Sorry, medyo lihis pero baka lang ako pwede kang makapag-comment dito, Kong. Well, ang totoo naman po niyan talaga, pag may break na ganito, merong additional na allowance naman talagang binibigay ang House of Representatives. At ito yung kasi karamihan po ng mga members, sa totoo lang, throughout pag may session, hindi naman po sila regular nakakauwi. So meron talagang mga pangangailangan, pagbalik nila ng mga distrito nila, na mga kailangan nilang maitulong doon sa constituency nila, sa iba-ibang mga barangay. At yun naman po ang purpose, kaya meron naman talagang binibigay po talaga na additional allowance para masigurado lang na matugunan yung mga, kasi ngayon lang talaga pag break time, lalo na ngayon, graduation season, so talagang lahat naman uuwi sa kanya-kanyang mga distrito. At ito, yung additional allowance para makatulong pagbalik sa distrito, dahil ngayon hindi na kailangan bumalik ng Maynila lahat, you can stay in your own districts para makatulong po talaga dun sa kanilang mga constituencies. May panawagan ng netizen dahil daw po sa krisis, baka naman pwedeng ilaan sa iba itong bonus na ito ng mga kongresista. Ano po? Anong pong panawagan ng ilang mga netizen na kung pwede raw po, dahil may krisis, baka pwedeng ilaan sa mas importante itong bonus na ito. Pero Sir John, yung allowance na ito ay ginagamit naman po talaga para dun sa mga constituencies nila. Alright. So effectively, para makatulong dun sa mga nangangailangan. Halimbawa po, meron talagang mga pagkakataon, lalo na ngayon, marami rin po pag-uwi nangangailangan ng mga iba-ibang meron mga may medical needs na kailangan dahil talagang hindi naman kaya ng matugunan yan ng national government on its own. Tumutulong rin naman po yung mga mambabatas pag uwi nila para makatulong dun sa mga constituents nila. So sa totoo po, pinakamaganda i-monitor rin po ng ating mga kababayan Paano ginagastos? Paano ginagastos? Kasi po yun naman po yung mahalaga yung implementation na makatulong dun sa constituency niya. Alright. At Congressman Romulo, unless may karagdagan ka po pong panawagan at mensahe, go ahead, sir. Well, again po, sa lahat po ng mga magulang na nakikinig sa ating mga guro, alam po natin na unti-unti ay may mga reforms tayong ginagawa sa education system natin. Sana po, siguraduhin po natin na itong mga reforms na ito, bantayan natin, tingnan natin na tama yung implementation at bukas naman po talaga yung committee, I'm sure both houses, para makinig agad sa ating mga hinaing tungkol doon para mapaliwanag rin ng Department of Education.
Alright. At Congressman Romulo, as always, maraming salamat ha. At muli ka naming bubulabugin at aabalahin ha sa mga susunod na Yes, pagkakataon. maraming salamat, Dahil Sir John. Sunod-sunod to ngayong taon na ipapatupad, malamang meron tayong mga katanungang naghahanap ng kasagutan. Thank you so much, Kong. Good morning. Ingat Yes, po kayo. maraming God bless. salamat din po. Right. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang kinatawan Lone District Representative ng Pasig City at siya rin naman pong Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, Congressman Roman Romulo. Para po sa mga nag-iisip pa kung anong inyong ipapalengke at magkanong budget na kailangan ninyo para sa inyong altang hapa. Arito na ang ina nyo, ina ko, ina mo. Yan nating lahat ang inamang palengke queen ng DWIZ, Aling Beth Samson. Aling Beth, maganda morning. Aling Beth! La! Aling Beth? Yes, John. Parang ina mo. kinikiliti ka. Ina mo. Yun, sanay na si John magsalita. Anong kamadong-kamado na eh. Bata pa lang ako, Uy, yan John. ang salita ko eh. Alam mo yung natutunan ko sa'yo. Yung bang pinag-adobohan, pinagprituan yung mantika. Kagabi, di ba kahapon nga, ang balita ko ay ang ulam namin ay adobong tuyo. Ano? Matik Eh, yan. manok. Matik yan. Yung tinakpan ko lang ng takip yung aking kawali. Pagkatapos doon na ako naggisa ng bawang eh. Pagkatapos ay nagsangag na ako yung bahaw namin. Aba, kahit itlog lang ang ulam, yung 5 itlog na yung scramble ko. Wala nang sibuyas, wala nang kamatis. Doon lang sa pinakamantika nung sa sinangag eh. Ulam na eh, di ba? Yun. Dahil mainit ng panahon, ayaw ng mga bagets magsiinom ng mainit, tubig lang daw. Nagsipasok, may pasok pa eh. Yun ang aming tanghalian, syempre. Naku, John, wala na ako mabiling bigas na maayos-ayos sa... Puro line of 5 na eh. Puro 50 plus May line na of- pataas. Nilay ng 5, iisa lang ang merong 55 pesos. Kadalasan 57, 58, may 53, hindi ganong maayos. Pero yung 60, 65, aba, kakain ka talaga ng mainam. Naman. May presyo, pricey na yan eh. So, yung aking bigas, 60 pesos. Yan, 95 na yun, pati yung aking almusal. Ang tanghalian namin, dito sa Sangandaan Market, yung lugar ni Drew, nakabili ako ng tahong. 100 ang kilo, bumili ako ng kalahati, sasabawan ko yan. Sa bawang, sibuyas, tsaka luya, halagang 15. Siyempre, pag meron kang sabaw, meron kang tahong, masarap meron kang piritong isda. Tama. Ito. Diba? Ang tilapia naman din kanina madaling araw, merong 100 ng 1 kilo, alangan, hindi naman siya gano'ng malaki. At yung kainaman ng laki naman, merong 150 Batangas, tumatalon-talon pa. So nakabila ko na halagang 75 pesos na tilapia. At ang aking mantika, 40. Di 180 yan, ano, John? Ngayon, mamayang hapunan naman, para maiba naman, dahil, tahong nga, tapos isda. Bumili naman ako ng kalahating kilong baboy, parang pork chop style, pero ang lulutuin ko rito ay pork steak, beefsteak kung tawagin. Ayan na naman tayo. Matitirang, Ayan. matitirang sarsa niyan. Panama na naman bukas yan. Kaya dadalhin ko sinain mamaya para may bahaw. May bahaw. Pagka kasi, matik. Kasi John, kapag ang ulam namin, yung mga minantikaan, pinagpirituhan, matik yan, dadagdagan ko sinain para kinabukasan. Ang almusal, sinangag. Okay. Diba? Pagka ganyang bistek, ang masarap din sibuyas na puti. Tama ba ako, John? Siyempre. Yan. Ang total naman yung aking kalahating kilong baboy na pork chop style, gagawin bistek, 175 yung kalahati. At ang sibuyas na puti, mura eh. Yung benching ko, napakarami. Hindi mo hihiwain yung malalaki, ang bilog-bilog lang, ilalagay mo lang sa ibabaw mo. Bistek. At yung pinagbantikaan mo, abangan para kinabukasan sa sinangag. Correct. Diba? Nagbet yung pong yung sinabawang tahong nilalagyan mo ng daon sili. Pag meron, hindi ako nakabili dyan, honest to goodness, bawang sibuyas luya lang ang nailagay ko. Okay. Ang tanong, Caloocan area ka namalengke? Opo, sa Sangandaan, Malangsing, at saka dito po sa area ng Valenzuela. Hindi niyo po ba nakasalubong si Drew? Nahanap ko nga, baka ako nagtitinda na rin sa Naghanap ng ayuda! baka namamalay ka, umahanap ng ayuda sa Kandaan. Hanap ng mga takas sa kakakapit bahayan. Yung takas na manok. Nilalawagan ako, wala si Drew, aasarin ko sana dahil tagar rin siya eh. At saka Right. yan, ang aking sumatotal,
para sa araw ng Martes. 475 lang, John. Oh, 25 pesos ka pa, ha? Yes, sabi very ko nga good. sa'yo kahapon, di ba? Dahil nagsangag Nasusunod ka, ako. kaya nakamura. Alright. At saka, ang luwag ng biyahe, ang daming Alright. libreng sakay. Ayan. Correct. Para sa Tangha Pasada Balita, Metro Patrol, ang inyong palangkikwin ng DWIC, Beth Samson. Nagbabalita ng tama, kahit kailan, umaraw, umulan, magbabudget tayo ng tama. Thank you, John. Back to you, Ingat. Ingat, Aling Beth. Good morning. Pasada Balita. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Uli na rito ang headlines sa Pasada Balita ngayong Tuesday, March 24, 2026. Pasada Balita. Malacanang maring itinanggi ang oil crisis, sapat na supply ng langis, tiniyak. Pasada Balita. Fuel subsidy at ayuda sa transport sector mas palalawigin ayon mismo kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Bagong national taxes na nakaamba ngayong taon nais ipasuspinde ng isang leader sa Kamara. Pasada Balita. Ano ka lang bigyan na academic records o employment document ang mga fresh graduates inihain sa mababang kapulungan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar sumadsad pa sa panibagong record low. Pasada Balita. At balita sa ibahing dagat, 2 piloto patay sa banggaan ng eroplano at truck sa LaGuardia Airport sa New York. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala pinataob ni Carolina Muchova sa Miami Open. Pasada Balita. At balitang pangkalusugan, tips para mabawasan ang food cravings, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, pagbabago. May pagbabago. Anjo Drew Nasino Marudo. Angelica, inaabangan si Kuyang Venero. Angelica Panganiban muling bibida sa The Silent Noise series. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Navotas Representative Toby Chanco, pinayuhan ng Malacanang na iwasang magpakalat ng fake o maling impormasyon.
Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perez. Pinayuhan ng Malacanang sina Votas Congressman Toby Chanco na iwasan ang pagpapakalat ng umano'y walang basehang payag kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Chanco na mayroon daw impeachment vote buying at ang posibilidad na ginagamit ang proseso upang ilihis ang issue sa flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming sinasabi si Chanco pero wala naman daw maipakita ang ebidensya sa kanyang mga aligasyon. Dagdag pa ni Castro, kawawa ang mga Pilipino kung patuloy na mabibigyan ng maling impormasyon o fake news. Binigyan din pa ng Malacanang na hindi dapat sirain ang mga institusyon ng mga pamahalaan o ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga aligasyong walang sapat na batayan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Paano ka lang ipagpaliban ang pag-host ng bansa sa ASEAN Summit? Kinontra or tinutulan ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Mas makabubuti na bawasan na lamang ang gastos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian bilang tugon sa inirekomenda ni dating Finance Secretary Gary Teves na ipagpaliban na muna ang nakatakdang pag-host ng bansa sa ASEAN Summit ngayong taon. Ito'y para daw makatipid ang gobyerno ng 17 billion pesos at ilipat ang nasabing pondo sa mga programa na tutugon sa inflation at iba pang economic pressures. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi siya sang-ayon na ipagpaliban ng ASEAN Summit dahil maraming mahalagang paksa ang mapag-uusapan. Kabilang na niya rito ang issue sa West Philippine Sea, energy security at posibleng matalakay din ng mga bansa sa ASEAN ang pagtutulungan para sa pagkakaroon ng reserba sa petrolyo na makatutulong sa kinakaharap ngayong krisis ng maraming bansa. Sa halip na ipagpaliban ng ASEAN Summit, iminungkahi ni Gatchalian na bawasan na lamang ang gastusin sa pamagitan ng pagbawas sa mga activities at gawing simple ang gagawing ASEAN Conference. Sa tingin pa ng mambabatas, may bubungan naman ang gaganaping ASEAN Summit dito sa bansa dahil hindi lang naman ito pagpapalawak ng transaksyon sa pagitan ng bansa sa ASEAN, kung hindi kasama na rin dito ang mga bansang Japan, South Korea, US at China. Ito si Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Malacanang may paliwanag kaugnay sa pagbawi sa naunang inaprobohang fare hike sa mga PUV. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Naglabas ng paliwanag ang Malacanang sa naging pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang naunang inaprobahang taas pasay sa mga PUV. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dumaan sa masusing pag-aaral at pagbalanse ang naging hakbang ng Presidente. Anya nauna nang nabigyan ng tulong ang transport sector, kabilang na ang financial assistance at subsidies. Kaya't isinasaalang-alang naman ngayon ang kalagayan ng mga mananakay. Binigyan din ng palasyo na wala namang direktang natanggap o natatanggap na subsidy ang mga pasahero, kaya't kailangang tiyakin na hindi sila mabibigatan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ng opisyal, pansamantala lamang ang suspensyon habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon, lalo na ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, VAT exemption sa natural gas inaprubahan ng DOF at BIR. Tayo nagbabalik, Patrol 38, Jen Patrolya. Naglabas ng bagong regulasyon ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue na nagbibigay ng value-added tax o VAT exemption sa indigenous natural gas at power generation ito. Layunin ng hakbang na palakasin ng natural gas industry sa bansa bilang mas ligtas, epektibo at mas abot kayang pinagkukunan ng enerhiya.
Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, makatutulong ang nasabing panuntunan upang mapababa ang gastos sa enerhiya at mapalakas ang energy security ng bansa. Sa cloud ng VAT exemption, ang bentahan at pagbili ng natural gas, pati na ang kuryenteng nalilikha gamit ito basta't sertipikado ng Department of Energy o DOE. Kailangan din magsumite ng kaukulang dokumento at certification ang mga kumpanyang nais makinabang sa insentibo upang masigurong nasusunod ang mga patakaran. Tiniyak naman ng BIR na may mga safeguard ang regulasyon upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga insentibo at mapanatili ang integridad ng sistema ng pulis. Ipatutupad naman ang nasabing panuntunan ng 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o website ng BIR. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpapatupad ng price cap sa imported rice, suportado mismo ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Plano ng pamahalaan na magpatupad ng price cap sa imported rice sa gitna ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inirekomenda na ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. sa National Price Coordinating Council ang panukalang price cap na nasa 50 kada kilo, bagay na sinusuportahan naman daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna rito sinabi ni DA Secretary Laurel na may na-monitor ang ahensya na hindi makatwirang pagtaas sa presyo ng imported rice kung saan umabot daw sa 52 hanggang 58 pesos kada kilo ang bentahan sa ilang pamilihan. Sa ngayon, daraan pa raw sa deliberasyon ng Price Council ang naturang rekomendasyon bago isumite sa pag-aproba ng Presidente. Sabi po ni Secretary Kiko Laurel ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinambuni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din ng mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuporta. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagkakataon kong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo pinalad muli na makakausap. May kaugnayan pa rin po ito sa issue ng trimester, ng mga pasok sa mga pampublikong paaralan or paaralang under ng Department of Education. Ang isa po sa mga itinuturing na ring suki ng ating palatuntunan, ang mismong kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino. Kong Tino, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Hi, good morning John. Good morning sa ating mga tagapakinig. Right. Sa lahat, anong tindig po ninyo dito sa issue ng 3-term school calendar na pasisimulan na po ngayong taon? Kong? Well, ang tingin natin ay problema rito ay top-down yung patakaran. Ibig sabihin, talagang mula sa central office, literal, binababa lang sa field, no? At ngayon pa lang naririnig ng mga guro na mag-i-implement nito yung tungkol dito sa So, ibig sabihin, wala involvement ang karamihan ng mga teachers. Tapos, expected na by June ay i-implement na ito. Para sa kanila, napakalaking pagbabago ang mangyayari. Malaking trabaho ang kailangan. Hindi kumbaga sa isang iglap ay makakapag-adjust, no? Ngunit parang dali-dali na ipinatutupad. So yan ang sentimento ng mga teachers na nakausap natin
kaugnay sa pagbabagong ito. Pero hindi naman po sila against Kong Tino. Kumbaga nagulat lang dahil parang biglaan ang dating. Ganun po ba? Well, sa totoo lang, hindi naman talaga makapagsabi kung magiging mas maganda ba ito o hindi. Maraming mga tanong. No? Hindi rin naman napakita ng DepEd na magiging positive ang impact. Yun ang isang nire-raise dito. Wala man lang piloting ito, no? Ibig sabihin, usually, kapag may mga major change na gagawin, ay unahin munang subukan on a more limited na scale, tapos saka ipatutupad. Kukuha muna ng karanasan tungkol dito, tapos ipatutupad para sa lahat. Pero wala rin ganon. So, divided din ang mga teachers. No? May mga iba nagsasabi, may positive dito, mayroong negative. Pero mas yun ang concern, no, na kailangan kasi ano ba ang mga trabaho na kailangan gawin dito? Well, ngayon yung buong curriculum ay naka-disenyo para sa 4 na quarter. Ngayon gagawing 3. So, magbabago yung mga competencies na kailangan ituro. In other words, yung scheduling, yung timing, dagdag na trabaho para sa kanila. No? So, yun ang isang concern dito. Pero kung di po ba ang lahat naman po ng bago, kumbagay kung hindi rin naman na ipapatupad, hindi naman po natin makikita kung anong resulta, kung positibo o hindi. Pero just the same, yun lang po ang pangunahing concern ng mga guro. Kumbagay parang biglaan at bukang nakakapanibago itong hakbang na ito ng DepEd. Tama po ba, Kong? Well, isa yun. Tapos, marami ring question dun sa sinasabi nila na magkakaroon ng 65 to 69 days na dire-diretsong turo daw. Tapos, pagkatapos nito ay magkakaroon ng 6 to 10 days na parang break. Wellness break. Well, hindi siya wellness break dahil dito sa 6 to 10 days daw, dyan na raw kailangan gawin. One, yung preparing for yung paghahanda para sa pagtuturo, yung grading, checking, submission of forms, extracurricular activities, no, sa halip na dun sa rest of the school days, dito na raw, no, yung mga pa-contest, mga sports, iba pang school celebrations and so on, pati yung in-service training ng mga teachers. Tapos, pag natapos lahat ng yan, pwede raw mag-wellness break. So, 6 to 10 days lang ito. Parang taas kilay din ng mga guro na realistic ba ito na lahat ay maaaring ipasok sa araw. Kasama pa rin, nga pala, pati yung aral o learning recovery programs, dito rin daw gagawin. So, siksik na siksik itong 6 to 10 days na ito na parang kine-question. Tapos sinasabing may wellness break pa. So, ang tanong nila ay, totoo ba yan na makakapag-break ka kung lahat na lang ng mga activities na labas sa pagtuturo ay supposedly dyan gagawin sa limitadong oras na yan. Binabanggit naman po rito, with your indulgence, Congressman Tino, na umabot naman sa konsultasyon, hindi lamang ng mga guro at estudyante, kundi pati sa mga magulang, pati sa inyo, ng mga mambabatas, itong hakbang na ito bago ipatupad. Well, yan nga yung nakalagay sa press release ng Department of Education. Pero, pag bumaba ka, again, sa mga teachers, o kahit sa hanay ng mga malalaking organisasyon ng mga guro, katulad ng Alliance of Concerned Teachers, sabihin nila na hindi naman sila involved sa discussion na ito. Mas nalaman na lang ang tungkol sa una may kalituhan pa. Ano ibig sabihin? Ang unang ginagamit na terminology ng Department of Education,
trimester daw. Hmm. Tapos binago na nila ngayon na 3 terms kasi nakalito nga yung trimester. Makita, ano ibig sabihin ng trimester? So, unang narinig yan sa press release din ng Department of Education. Ang sinabi nila, well, by June, i-implement na ito. No? So, again, overwhelmingly ay may mga question. Tama ka, hindi naman outright na pagtutol, pero maraming mga question. At may concern sa magiging bigla-biglang pagpapatupad nito. No? Sabi nga, maraming mga paghahanda, pagbabago ng mga lesson plan, ng mga syllabus ng mga teachers. At ang concern nila ay gaano kabilis yung magiging transition period na ibibigay sa kanila para dito. Alright. Okay po ang tatanungin, agree po ba kayo na sa susunod na taon na pasimulan itong trimester or 3-term school calendar na to? Continue. Well, siguro ang kailangan ay bigyan muna ng panahon ang mga teachers o ng sapat na panahon ng mga teachers para paliwanagan sila kung ano ba to at ano ang expected sa kanila, ano ang mga kailangan nilang gawin para ma-implement ito at maipaliwanag din kung bakit nga ba magiging mas kapaki-pakinabang lalo na para sa mga estudyante ang 3 terms na ito. Sagutin yung mga tanong nila lalo na dun sa yung concern dun sa 6 to 10 days break sa pagitan ng mga terms at realistic ba na lahat na lang ng mga extracurricular and teaching related activities ay may papaloob dyan. No, kasama na yung mga palarong pambansa, mga iba pang nationwide competitions, no, na nagsisimula sa school level hanggang division hanggang region, yung mga school press conference na tinatawag yung Festival of Talents, yung mga palaro. At ba talaga yan lahat sa 6 to 10 days in between na kailangan gawin on top of yung mga learning recovery and in-service training. Right. Continue with your indulgence. Pwede kung magtatanong ako, medyo lihis na ito sa issue ng 3-term. Okay, go ahead, John. May binabanggit po yung isang kapwa nyo kongresista na meron kayong Lenten break bonus na 2 million pesos. Anong reaksyon nyo dito, Kong? Well, wala tayong anumang natanggap na so-called Lenten break bonus. So, kung meron siyang nalalaman, ang kongresistang ito, siguro mas siyang magpaliwanag pa. Basta ako, masasabi ko, walang anuman 2 million ba yun na Lenten break bonus na natanggap. Right. Issue po ng liderato ng Kamara, kamusta na po? May umugong na hihiwalay, planong humiwalay sa mayorya ng NUP. May update po kayo dito, kung Tinio? Well, may matagal nang may ugong na ganyan, tapos may statements ang ilan sa mga leadership ng NUP na handa raw silang kumalas mula sa majority. Pero nung magsara ang Kongreso, may mga efforts ang mayorya sa pagkakaalam natin na mag-reach out sa kanila. At isang malaking concern na raise ng NUP yung pagkakaipit daw ng pondo ng national budget para sa mga local projects, sa mga proyekto sa mga distrito. Kaya bago magsara ang Kongreso o mag-break ang Kongreso, may nag-release ang DBM ng something like 21 billion pesos. 18 billion pesos nito ay para sa mga proyekto. So I think ay okay na. Siguro pansamantala ay nagkaayusan na
or narinig na ang concern na nire-raise ng NUP. Kaya yun ang so far, yun ang tingin kong status ng awayan sa loob ng majority. What about the impeachment issue? May March 25 scheduled. Kamusta po ito, Kong Tinio? Well, tama, bukas yun. Bukas yan, ano? May Bukas na po committee pala. on- Opo. Bukas pa or Wednesday? 25 na po bukas. No. Bukas. Po. Bukas na, tama. Oo. Tama, Wednesday. Po. Bukas nga, Committee on Justice hearing. So, dito raw ay pagdidesisyonan ng komite yung mga request for issuance of subpoena para for certain documents, including yung kaugnay sa SALN ng Vice President, yung tungkol sa mga naging investigasyon ng NBI sa issue ng death threat, among others. Tapos, pagdidesisyonan din daw ng komite kung sino yung mga witnesses at ano yung mga ebidensya na ihahanay para sa mga susunod na hearing. So, parang mas preliminary itong meeting na ito bukas. Alright. Kung nasa inyo po yung pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kaubayan. Lalo na doon sa mga nag-aabang ng magiging hakbang dahil itong ang 3-term, tawag ba dito, trimester, whatever, 3-term school calendar na ipapatupad na sa pasukan. Go ahead, sir. Well, una salamat po sa pagkakataon para makasama kayo ngayong umaga. Rest assured po sa mga guro, mga estudyante at magulang, ay patuloy nating binabantayan ang implementation ng trimester. Hindi lang naman sa mga guro, kung hindi maging sa mga magulang at estudyante ay medyo nalilito pa rin siguro kung ano bang ibig sabihin nito at ano magiging epekto sa kanila. So, sinisikap nating mabantayan at protektahan ang mga teachers and students sa halos taon-taon may pagbabagong ginagawa, whether it's the school calendar or the curriculum, no? So ngunit hindi naman malinaw ang benepisyo nito para sa ultimately para sa mga estudyante, no? So yun po ang pinaglalaban natin. And more than that, ang concern po ng lahat ngayon, of course, yung crisis sa enerhiya. So tuloy pa rin ang laban natin para sa mas mataas na sweldo para sa mga guro. So yun po. Maraming salamat. Alright. Morning. Yan po mga kabalitaktakan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Thank you, sir. Good morning. Ingat po kayo. Alam niyo ba na nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 12 mechanical ventilators sa 5 pampublikong ospital sa Bohol upang palakasin ang kakayahan ng critical care. Kabilang sa mga tumanggap ang Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, Teodoro Galagar District Hospital sa Hagna, Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Carmen, Katigbian District Hospital at Francisco de Goyo Memorial Hospital sa Inabanga. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, hagi ito ng layunin ng PCSO na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad, lalo na sa mga lalawigan. Lagod namang tinanggap ni Bohol Governor Ari Sementado ang mga kagamitan na anya'y makatutulong sa kahandaan ng mga ospital sa pagresponde sa mga emergency. By nito, nagbigay din ang PCSO ng cheque na nagkakahalaga ng 277,940 bilang bahagi ng Lotto shares ng lalawigan para sa ikalawang kalahati ng taon o ng kasalukuyang taong nung nakaraang taong 2025. Samantala, alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Bawat ticket mo siguradong may kababayan kang matutulungan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa
DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pinaigting ng Philippine National Police Capital Region at Philippine National Police o PhilHealth National Capital Region at PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang kampanya laban sa cyberscam matapos lagdaan muli ang Memorandum of Understanding noong Marso 16. Layo ng kasunduan na sugpuin ang paglaganap ng pekeng PhilHealth ID, member data records at illegal na operasyon ng mga online fixer na nananamantala sa publiko. Ayon kay Dr. Lico, lumawak na ang mga panlilinlang mula sa pisikal na transaksyon patungo sa online scam, gaya ng pagpapanggap bilang empleyado ng PhilHealth at pagbebenta ng libreng medical supplies. Saklaw ng bagong kasunduan ang mga kasong may kinalaman sa peking resibo, cybercrime sa accreditation at online defamation laban sa ahensya. Binigyang diin din ng PhilHealth na mahalagang tutukan ito upang maprotektahan ang datos ng miyembro at maiwasan ang pang-aabuso sa serbisyong pangkalusugan. Pasada Balita. Samantala muli tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Presyo ng mga pangunahing bilihin mahigpit na binabantayan ng pamahalaan. Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdesa. Nakamonitor ang mga sangay ng DTI o Department of Trade and Industry o DTI sa iba't ibang panig ng bansa upang masigurong walang pagtaas sa presyo ng mga basic commodities kasama na ang mga tinitinda sa groceries at mga supermarkets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, on daily basis ang kanilang monitoring na kung saan ay may isang departamento sa DTI na nakatutok dito. Meron din anyang listahan ng DTI ng mga presyo ng mga basic necessities na makikita naman through online. Hinikayat naman ng ahensya ang mga consumers na magiging mapagbantay din at iulat sa kanila ang anumang hindi otorisadong pagtataas sa presyo ng prime commodities kasama na yung tinatawag na hoarding. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mataas na bilang ng mga pasahero sa MRT3 sa unang araw ng pagpapatupad ng 50% discount sa pasahe na itala. Kung detalye mula ka Patrol 38, Jen Patrolya. Umabot na sa mahigit 26,000 pasahero ang naitalang sumakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa loob lamang ng 2 oras sa unang araw ng paggawad ng 50% na diskwento sa pasahe. Mas mataas ito kumpara sa naitatalang karaniwang oras. Ayon kay MRT3 General Manager Engineer Mike Kapati, naging maayos naman ang daloy ng pila ng mga pasahero, gayon din ang operasyon sa mga istasyon sa buong linya nito. Sinamantalaan niya ng mga pasahero ang diskwento sa MRT3. Kasunod na rin ang utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa walang humpay na taas presyo ng krudo. Inaasahan naman ang pamunuan na tuloy-tuloy ang pagtaas ang bilang ng mga pasaherong maitatala sa MRT3 dahil sa 50% discount sa pamasahe. Ako si Patrol 38, Jen Patrol na nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pagpapasya hinggil sa panukalang legislated wage hike ipinauubayan ng Malacanang sa Kongreso. Patrol 13, Gilbert Perdesa detalye. Ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang pagpapasya hinggil sa panukalang legislated wage hike. Ito kasunod na rin ng panawagan ng iba't ibang labor groups na agarang aprubahan ang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa mga lider manggagawa, lalo nang nahihirapan ang mga empleyado na tugunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya't ang hinihinging aumento sa sahod ay mahalagang hakbang upang makasabay daw sa tumataas na cost of living.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ay patuloy na inaatasan ng Pangulo ang Department of Labor and Employment o DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na pag-aralan ang posibilidad ng karagdagang sahod. Gayunman, nilinaw ni Castro na ang panukalang 200 pesos na legislated wage increase ay nasa jurisdiction na ngayon ng Kongreso at nakasalalay sa mga mambabatas ang magiging kapalaran nito. Binigyan din pa ng opisyal na sa kasalukuyan regular na nagpapatupad ng wage adjustments ang mga regional wage boards na halos taon-taon ay nagbibigay naman ng aumento batay na rin sa kalagayang pang-ekonomiya ng bawat rehiyon. Unang Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Patrol 13, Gilbert Pardes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Pinestyon naman ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Romy Macmacalintal ang mistulang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap nito ng donasyon sa panahong hindi pa nagsisimula ang kampanya. Bigyan din ni Atty. Maccalintal na kung inabsuelto si Senator Marcoleta sa anumang criminal liability, dapat ganito rin ang gawin sa kanyang mga donors. Well, ang sa akin kung maaakit si Marcoleta, dapat pati yung mga donors. Ang sabi ko nga doon sa akin statement, what is sauce for the gander must be sauce for the goose. Na kung ang kasalanan si Marcoleta, paano magkakaroon ng kasalanan yung donors? Ang sinasabi kasi ng COMELEC, kasi daw si Marcoleta hindi pa kandidato on the date na matanggap niya yung nasabing donation. Kung hindi pa siya kandidato, di ang mga donors wala rin kasalanan kasi hindi sila nagbigay sa kandidato. Ipinunto pa ng election lawyer o veteran election lawyer na sadyang may problema ang Omnibus Election Code kaya dapat na itong amyendahan upang maiwasan ang mga kalintulad na issue sa hinaharap, lalo sa barangay elections sa 2026 at national elections sa 2028. Yung ibang mga batas na applicable dyan ay hindi na it's not within the jurisdiction ng COMELEC. Ibang ahensya na ang mamamahala niya kung sino man pero hindi na para sa COMELEC yun Kaya sa ngayon wala pa tayong magagawa hangga't nababago yung ating batas. Pero yan ay dapat nalinawing mabuti kasi darating na naman ang bagong halalan natin. Itong barangay election. Meron pa pala. Meron at itong taong ito sa November 2, 2026 magkakaroon ng barangay election. At kaya ko nasabing dapat bantayang mabuti kasi itong mga doktrina na itong ginagawa ngayon applicable na rin sa barangay election. Naman po ang tinig ng veteran election lawyer na si Atty. Romulo Romy Maccalintal sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Nagsampa ng land grabbing complaint sa National Bureau of Investigation ang nasa 17 magsasaka mula Mariveles, Bataan laban sa ilang individual, kabilang si dating presidential spokesman Harry Roque. Batay sa ulat, mahigit 100 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa Certificate of Land Ownership Award sa lugar pero napag-alamang nailipat ang titulo nito sa isang sinasabing Pogo Company na First Bataan Mariveles Holding Corporation. Sa titulong ipinakita ng NBI, nakapangalan ng lupa sa nasabing kumpanya pero opisina ni Attorney Harry Roque ang nakalagay sa adresa. Ayon kay NBI investigator o spokesman Palmer Malyari, ipag-ugnayan sila sa Department of Agrarian Reform at Registry of Deeds para mangalap ng records na may posibleng kaugnayan sa kaso. Tulad nito, ipapatawag naman ang mga respondent kabilang si Attorney Roque na kasalukuyang nasa Netherlands naghahanap ng asylum dahil sa kinakaharap ding qualified human trafficking case na may kaugnayan naman sa illegal pogo firm na Lucky South 99. Pasada Balita!
Sampa ng kasong cyber libel sa DOJ si dating Senator Antonio Sani Trillanes IV laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at iba pang idinadawit siya sa aligasyon na may kaugnayan sa International Criminal Court. Ayon sa dating senador, bunsod dito ng pangapahayag at interview ng mga naturang ex-Marines di umano matapos ang kanilang press conference ilang linggo na ang nakalipas. Matatandang isinawalat ng 18 sinasabing dating ex-Marines dating Marines na tumulong ang dating senador o tumulong siya sa pagpapasok ng hindi bababa sa 5 investigator mula sa ICC. Ayon pa sa kanila, manggap si dating Senator Trillanes ng $2 million mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa mga nasabing investigasyon ng ICC na mariin namang pinasilanglingan ng dating senador. Pasada Balita. Na-turn over na ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice sa mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon sa mga manuwalyang flood control project. Ayon kay Justice Spokesman Polo Martinez, i-review nila ang mga natanggap na dokumento para sa mga posibleng leads na maaaring magamit para sa pagsasampa ng kaso. Para makapagsampa sila ng kaso. Dagpa ni Spokesman Martinez, maaaring i-refer ng DOJ ang mga record sa kaukulang law enforcement agency kapag nakahanap na sila ng sapat na ebidensya. Pasada Balita. Natukoy ng Philippine Competition Commission ang nagpapahina ang non-tariff measures sa kompetisyon at supply ng produktong karne sa merkado. Ayon sa PCC, posibleng ang NTM din o non-tariff measures ang nagtutulak sa pagtaas ng presyo at nagpapabagal sa paglago ng livestock at poultry sectors sa bansa. Basta kanilang pag-aaral na 77% sa 169 non-tariff measures, tumasaklaw sa baboy, baka at manok, sanitary at phytosanitary measures. Samantala, 15% ang non-technical measures, 5.9% ang technical barriers to trade at 1.1% ang iba pang technical measures. Ngamat layunin na ng non-tariff measures na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng produkto, nit ng PCC na maaari rin itong magsilbing hadlang sa kalakalan kapag masyadong mahigpit o komplikado na ang mga patakaran. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang ekonomista na krisis nang matatawag ang nararanasan ng mga Pilipino bunsod ng walang prenong big-time oil price hike at pagtaas ng presyo ng mga bilihin taliwas sa pahayag ng pamahalaan. Kukulangan din si Professor Emmanuel Leyco, dating Pangulo ng PLM, isang ekonomista, sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagmahal ng langis kasabay ng pagsopla sa pahayag ng pamahalaan na hindi dapat magpanik ang publiko. Kung sa punto po pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa. Ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Suportado naman ng ekonomista ang hirit na suspindihin ng excise tax sa krudo pero mas makatutulong anya sa mamamayan kung isasama na rin ang value-added tax at pagrepaso sa oil deregulation law. Suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila kaya patupad ng oil deregulation law para po ma-stimulate ang kompetisyon. So, nangyayari, ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po sila. Wala tayong nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi po yan significant, hindi po yan malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan, wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat
So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Yan naman po ang tinig ng ekonomista dating Pangulo ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila na si Professor Emmanuel Leyco sa panayam ng DWIZ. Balitang pangkalakalan. Sumadsad sa panimagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar matapos maitala ang foreign exchange rate ng isang dolyar sa 60 pesos and 30 centavos. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 60 pesos at 10 centavos noong nakaraang Huwebes, Marso 19. Bunsod nito, nagbabala ang mga ekonomista na posible pang sumipa ang presyo ng langis, ganap na humina pa ang piso. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maging kritikal ang mga susunod na linggo para sa pagpapatupad nila ng mas mahaba o ng mga hakbang na magpapanatili sa katatagan ng halaga ng piso. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 2 piloto ang namatay matapos bumangga ang isang Air Canada Express airplane sa isang fire truck sa runway ng LaGuardia Airport sa New York, US of A. Naganap ang insidente habang palapag ang flight ACX8646 mula Montreal na pinatatakbo ng Jazz Aviation. Gayunman, ligtas ang halos sa nasa 72 pasahero at 4 na crew habang nagtamo naman ang minor injuries ang ilang pasahero ng nasabing eroplano. Dito agad na isinara ang paliparan at naglabas ng ground stop ang Federal Aviation Administration. Nagresulta sa pagkansela o pag-divert ng mahigit 500 flights tungong JFK at Newark airports. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung operational error, miscommunication o iba pang salik ang sanhi ng naturang insidente. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para sa ating sports update, alamin natin mula kay Paring Jordan Gutierrez. Jordan! Taob si Alex Ayala laban kay Carolina Mokova sa round of 16 sa Miami Open sa score na 6-0, 6-2. Dahilan para bumaba siya sa rank 45 sa live WTA rankings mula sa kanyang career high na world number 29 bago ang nasabing torneo. Hindi naging madali ang simula ni Ayala sa laro lalo na sa unang set kung saan hindi siya nakaporma laban sa veteranang Czech player na sa kasalukuyang world number 14. Sa kabila nito, hindi nagpaawat at sumuko si Ayala, ngunit sunod-sunod ang nagawa niyang error na muling nagbigay ng momentum kay Mokova at tinapos ito sa pamamagitan ng malakas na forehand upang palawakin ang kanyang lamang sa score na 3-0. Nakarating si Ayala sa round of 16 matapos talunin si Laura Sigmund sa round of 64 at si Magda Linette sa round of 32 ng nasabing torneo. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Makinig kayo lalo na doon sa mga mahilig mag-cheat day. Mahilig ba kayo mag-cheat day? Yung cheat sa pagkain, yung mga mandaraya sa pagkain. Gustong mag-diet pero laging nagkikrave ng unhealthy at sugary foods? Narito po ang ilang suggestion ng mga expert. Food craving, isang intense o hindi mapigilang kagustuhang kumain ng mga espesipikong pagkain tulad ng o pagkain nagdadala ng stress at iba pang trigger. Ayon sa mga dietitian, ang pag-inom ng tubig bago ang meal pwedeng makabawas sa cravings at appetite at ang pagkain ng mas maraming protein nakaka-reduce nito hanggang 60% habang nakakatulong din ang pagpaplano ng pagkain sa buong linggo. Ilang pag-aaral tinutukoy na pwede ring ngumuya ng chewing gum, maglakad-lakad o mag-shower para malipat sa ibang bagay ang inyong isip. Di pala yun. Mag-chewing gum ka na lang. Lakad-lakad tsaka mag-shower para malipat ang atensyon mo kaysa sa pagkain.
Kung hindi mo talaga kayang iwasan ng sugary cravings, pwedeng kumain ng chocolate-covered fruits tulad ng saging at strawberry, frozen grapes, nuts na may tsokolate, chia pudding at frozen smoothie popsicles. Kaya magandang alamin mo ang triggers sa cravings mo para mas madali mo itong maiiwasan at tuluyang makokontrol. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz update mula sa ating veterano. Benny Bicote nga to. Para sa aking balitang showbiz, muling bibida sa isang proyekto sina Zanjo Marudo at Angelica Panganiban sa bagong seryeng The Silent Noise kung saan gaganap sila bilang mag-asawang mayroong deaf na anak. Ayon sa dalawa, hindi na nila kinailangan mag-adjust pagdating sa chemistry dahil matagal na silang komportable sa isa't isa mula pa sa kanilang mga nakaraang proyekto. Tampok sa serye ang mas malalim na kwento ng pamilya, pag-ibig at mga lihim habang binibigang pansintin ang karanasan ng deaf community na mas naunawaan pa ni Zanjo at Angelica matapos silang matutunan ang Filipino Sign Language. Mapapanood ang The Silent Noise sa Prime Video na patuloy na nagpapakita ng Filipino stories sa international audience. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At sa ating good news, muling namataan ang Philippine Deer o yung Rusa Mariana sa Marinduque ng Department of Environment and Natural Resources. Mimaropa matapos ang ilang dekada na pinaniniwala ang matagal nang nawala. Nakuna ng nasabing Philippine Deer ng larawan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na conservation efforts na nakatuon sa Biodiversity Monitoring System sa palagay ng camera traps o sa paglalagay ng camera traps sa ilang barangay sa Makulapnit at Malibago. Ilang beses ding nakita ang nasabing usa noong 2025 sa loob ng Wildlife Sanctuary kung saan lumitaw ito sa barangay Makulapnit bilang pangunahing tirahan ng mga usa. Mayroon ding mga bakas tulad ng footprints na nakita sa buwak at kalapit na lugar na nagpapahiwatig ng mas malawak na pamamahagi ng nasabing species sa naturang isla. Gayunman, nananatiling banta sa kanilang populasyon dahil sa iligal na panghuhuli at pag-atake ng mga ligaw na hayop. Patuloy naman ang conservation efforts at pag-aaral upang matiyak ang pangmatagalang kaligtasan ng mga naturang uri ng usa na kung tawagin ay Philippine Deer o Rusa Mariana. Pasada Balita. At sumayin niyo po ang anong araw ngayon, Engineer? Tuesday pa lang, ano? Tuesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, sa ngalan po ni Drew Nasino.